Tanggalin mo yung salamin mo. Hindi ka nabibigyan kasi ng isa! Putang ina mo! Putang ina mo, ha? Gago ka! Napakalandi mong putang ina mo! Wala kang respeto! Hahayaan kita matulog ka? May kasama kang iba? Pinagbigyan kayo nga! So, tang ina pa ye! Pinoprotektahan ka namin, pinababayaan mo yung sarili mo. Wala kang respeto eh. Di ka nag-iisip. Ha? Di ka nag-iisip. Sana ka walang magulang? Maglipin ka na lang ulit. Lason ka. Lason yan, yung ganyang ugali. Anong role ulit dito? Anong role mo? Ate ka! Ha? Ate ka! Tandaan mo yan! May isa ka bang role dito? Ano? Ano? Hindi mo alam? Hindi! Nakalimutan mo! Anak kita! Anak kita! Putang ina mo! Kaya pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo! Magtanda ka, putang ina! Pag may nangyari sa'yo, kami unang pakamatay para sa'yo! Naiintindihan mo? Hindi ka magsisinungaling, hindi ka maglilihim! Opo. Late ko na kasi nalaman. So, medyo late yung reaction ko. Dahil hindi agad sinabi sa akin na sikreto pa yung iba. Wala namang nanay, sa totoo lang, na gustong masaktan mo ng physical yung anak mo. Kasi mahal mo yan eh, iningatan mo. Pero kasi pag sobra na talaga, hindi mo na madaan sa pakiusap, sa usap na masinsinan, mahinahon, yakap, palinawagan. Parang pakiramdam ko, huling alas ko. Yung style lang lola ko. Kung paano ako nagtanda sa isang bagay para matuktok talaga sa ulo mo na mali yan, na hindi dapat